Silipin naman po natin ang sitwasyon sa Bogo City kung saan ang epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Live po mula sa Bogo na sa frontline ng balitang yan, si John Aroa, News 5 Visayas correspondent. John, mayong buntag, kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, may buntag. Makikita nga dito sa likuran ko, ito yung gumuhong simbahan ng Archdiocesan Shrine of St. Rose of Lima Parish dito sa Daan Bantayan na gumuho matapos nga yumanig itong magnitude 6.9 na lindol na hindi bababa at nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 20 katao na ang kumpirmadong nasawi ngayon dahil sa lindol dito sa Cebu. Dito naman sa Bogo City, Andre, sunod-sunod ang pagdating ng mga bangkay na natabunan ng guho. Nagkalat na ang mga bangkay dito sa harap ng ospital ng Bogo City at marami ang nasawi dahil nga sa nangyaring lindol habang natutulog ang mga karamihan sa mga nandito. Karamihan din sa mga namatay, Andre, ay mga nanay at mga bata. Walang hinto ang search and rescue operations dito ng mga otoridad. Pinangangambahang aakyat pa ang bilang ng mga nasawi at dahil dito sa nangyaring ang lindol. Dito rin dinadala ang mga namatay mula sa iba't ibang bayan dito sa Northern Cebu. Bukod sa Bogo City ay labis din ang mga pinsalang dulot nitong lindol sa San Remigio, Daan Bantayan at Bantayan Island. Nakita rin natin kanina habang bumabiyahe tayo, nagkabitak-bitak din ang ilang kalsada rito. Maraming mga malalaking bato rin ang nakahambalang sa daan sa kaya pahirapan ang clearing operation. Sinabayan pa ito ng malakas na pag-ulan. Andre, patuloy ngayon ang assessment sa pinsala ng lindol. At sa mga oras na ito ay kasama rin natin ang isa sa mga opisyal dito sa simbahan kung saan gumuho itong dahil nga sa lindol itong Archdiocesan Shrine of St. Rose of Lima Parish dito sa Daan Bantayan, si Sir John Valiente. Sir, sa ano po yung pakiramdam nyo sa nangyari po sa inyong parokya? Naramdaman namin ang mabigat sa aming dibdib ang mga pangyayari na aming nadatnan kagabi nung dumating ang lindol na 6.9. And we never expect that this will happen to our church and most likely in our town. At nakita natin sa likuran kung anong damage na dulot ng ginawa ng lindol. Giniba niya yung facade ng aming old church, ang aming heritage ng aming bayan na nag-celebrate kami ng 167 years as being a parish. But this church was established in 1858. It was built in 1858, 1886. So we don't expect na mangyayari sa church namin. Sir, ano po yung panawagan natin sa ating mga tagapanood? May gusto mo kayong mensaheng ipapot sa kanila? Mga nanonood sa amin ngayong umaga pagkatapos ng lindol kagabi, sana matulungan nyo kami sa pag-restore ng aming church kasi ito yung aming heritage. Ito yun ang aming pride as an identity being a Daan Bantayanon. Sir, maraming salamat. Thank you. Thank you po. Siya po si John Valiente, ang presidente ng Pastoral Parish Council dito nga sa gumuhong simbahan, Andre. Sa ngayon, Andre, ay sinailalim na sa state of calamity ang Bogo City at iba pang karatig na bayan na labis na pinsala ng lindol. Mayat maya rin ang dating ng mga nasugatan dito. Sa ngayon, may mga nararamdaman pa rin tayong mahihinang mga aftershocks. Andre. Mag-iingat kayo dyan at maraming salamat din pumayag si Ginoong John Valiente na makapanayam mo. Ingat dyan. John, balitaan mo kami. News 5 Visayas correspondent John Aroa. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.